pagkakataong ito naman po ay kapiling natin ang ating special guest. Walang iba kundi si Inspector Alan Tolentino de la Cruz. Siya po ay Chief ng Theft and Robbery Section, CIDU NCR PO, Philippine National Police. Ayan, good evening po, Inspector de la Cruz. Ay, magandang gabi rin sa inyo. Yes. Si Miss Annie po. Apo. Yes, good Good evening evening. po. Good evening. Doctor, I was asking him a while ago if this is his first time here. Anong sagot, sir? First time. First. Don't worry, you're in good hands. Sige po. Medyo para umano siyang konti, ma-relax. Baka gusto niyong batiin. May gusto ba kayong batiin ng inyong family na nanonood? Bali, binabati ko po lahat yung mga nanonood po sa inyo at gayon din po sa kapulisan ng Lungsod, Quezon. Okay, kasi siya ang nasa on top of it. Meaning to say, speaking of the nakawan, speaking of the Pandarambong. pandarambong, Pandarambong. speaking of mga Pangloloko. Panloloko po. Pangloloko. Ayan. that is under your care. Yes, ma'am. Okay. Pero ngayong gabi, ang pag-uusapan natin is about the modus operandi Yes. ng mga... Taxi drivers. Ay, si Doktora kasi hindi nagta-taxi to eh. May sariling driver. Ay, hindi. Mga kasambahay. Ang driver ko sa ngayon yung aking anak. Kaya thank you sa anak ko si Ralph. Pero si Doktora talaga hindi Ngayon talaga. Have you experienced na nagta-taxi ka? naman, oo. Pero most of the time, mayroon kang ano. Kaya, alam mo, lalong-lalo no ng mga previous holidays. Ay may mga problema tungkol doon sa taxi. Yes. Okay, Doktora. Ito yung bagong modus sa Mga operandi. operandi ng Yes. mga taxi drivers. O, sige. Okay, ano po ba yung iba't ibang modus ng mga taxi drivers? Yung hindi lang Quezon City talagang Metro Manila na. Ang modus operandi po ngayon ng mga taxi driver, minsan po yung tinatawag nating ipi-taxi. Hipit. Ipi-taxi, yan po ay sinasagawa ng 2 hanggang 4 na katao. Iniipit po nila yung kanilang biktima na sumasakay ng taxi at yung po ay kanilang hino-hold up. Paano pong iniipit? I mean, Yung sasakay po yung pasahero, pagsakay. pagsakay po, aandar ng konti yung taxi. Aha. Pagkatapos po nun, biglang may sasakay po ng 2 o 3 katao po sa kanya. Sa Iipitin kabilang po siya. pinto. Opo. Ayun. Yun yung isa pong modus nila. Meron din po ngayon na modus ng taxi na yung mismong taxi driver ang nang-hold up. Ay, parang yun Ang lakas ng loob. Nung araw po kasi, ang taxi ang hino-hold up Oo, Ngayon pero po, ngayon, ang lumalabas po ngayon, yung taxi driver na ang talagang nang-hold up. hold up. Opo. Okay. Meron po bang kayong, datos kung saan po ba ito madalas mangyari? Quezon City, Manila, Makati? Wala pong pinagpipilian sila wala. ng lugar Yan pong mga yan, madalas po yung umaatake sa mga lugar kung saan yung rush hour. Kung saan po yung nagmamadali ang mga pasahero. Malimit po yan pag yung bumabagsak ang ulan. Yung sinasamantala po nila yung pagsakay kagad ng pasahero. Doon po madalas na ginagawa po yan. Okay. Ako, Doktora, hindi mo natatanong. Mayroon akong experience sa taxi driver. Kaya mula noon, hindi na ako sumasakay ng taxi. Wow, nagkaroon ka ng trauma. Ano ba yun? Ano Hindi rin nangyari? ako sumasakay ng taxi na magdidilim, maggagabi. Hindi ako sasakay ng taxi na malayo ang distansya. Pwede yung dito lang sa malapit, tapos dito ang bagsak ko sa UNTV because of that bad experience that I had. Now, salbahe din yung taxi driver. Kaya mula noon, ilang taon na, mahabang panahon na. Doktora, isingit ko lang, nabanggit na kanina ni Sir na mayroon tayong ipi-taxi, mayroon tayong driver ng taxi na nang-hold up. Mayroon din ako nabalitaan at alam din siguro ito ng ating mga kababayan, Dr. Days. Ito yung tungkol doon sa taxi driver na may ini-spray and then mahihilo yung pasahero and then later on, nananakawan na niya siya. Confirmation lang po, mayroon bang ganito talaga po, sir? May mga ganyan pong mga balita, pero wala po sa aming formal na nangyari. Pero kami po'y gumawa kami ng pagsisiyasat na ganyan Wala po pa ko kaming nakikitang chemicals na pwedeng gamitin na ikahihilo ng pasahero na hindi kasama ang driver. Ang driver. Since Kasi na ang kulong driver ay close po ang Ngayon,
doon po sa lumabas sa pagsisiyasat po namin dyan, yung meron po kasi tayong may taong negative reaction sa mga lumalabas na air freshener. Lalo po minsan yung mga homemade. Pag medyo napaparami ang mga chemicals na nahahalo dyan, kasi since ang taxi driver, hindi naman po pwedeng bumili ng mamahaling air freshener yan. So pag in-spray nila yan, nagiging negative reaction po doon sa pasahero. Okay. Meron po talagang taong kahit nga yung mga simpleng air freshener nahihilo eh. Nahihilo. So, maaari pong ganun lang po ang But there's no nangyayari. confirmation. Wala po at kaming the moment. confirmation Okay. pa po ngayon. Now, Doktora, may tanong natin. Paano yung palatandaan para masabi mo na yung isang taxi driver ay nakakatakot sakyan? Halimbawa, nakasakay ka na. Anong palatandaan? Anong titingnan ko dun sa isang taxi driver? Aba, teka muna. Mukhang ako'y hold upin ito. Ang maya advice ko po dyan, kailangan lang po dyan, wag lang silang bigyan ng oportunidad. Okay. Kailangan presence of mind. Once na sumakay ka ng taxi, ipaparating mo sa kanya na duda ka. Yung para po bang pagsakay mo ng taxi, kahit wala kang kausap cellphone, sumakay na ako ng taxi, etong ito yung sasakyan plate ko, number. etong plate number. Kasi po, ang isang kriminal, kapag siya nababurn out mo, hindi po magtutuloy yan. Lalo po ngayon yung may lumalabas po na pinalabas ng LTFRB na meron silang ID, Yes. nakasabit sa tapat. Nakasabit. Pag sumakay ka ng taxi, kailangan, kasi pag sinabi mo itong plate number ng taxi, kasi makikita mo na po yung body number, yung plate number, before ka magsumakay ng taxi, kung meron na kagad tinatamper. Kasi binabasa mo na siya eh. Okay. So alert ka na nun. Pag sakay mo ngayon ng taxi, makikita mo yung pangalan niya, tatawag ka. O yung nasakyan kong taxi, ganito ang pangalan, ito ang plate number, ang driver, ganito. Pero ano po may mga taxi driver na nagrereklamo, sobra daw ngang laki. Pwede bang, kasi nakalagay nga naman dun sa harapan. Pwede bang ilagay yun sa likod ng Kasi yun namang picture at yung mga nakalagay doon ay hindi para sa driver, taxi driver kundi para sa pasahero. Makita agad nila. Ang problema Meron po po, bang doon? ang problema Na ko nakafix? ilalagay mo na kagad doon, paano po maiko-compare nung pasahero yung mukha niya kung yun siya nga rin yun. Yung nakafix. Kasi minsan din, sa malayo, yung mga hindi na masyadong nakakakita, hindi rin nila mababasa yung Totoo po yan, madami na rin pong malalabong ang mga mata. So kailangan talaga malalaki ang letra. Kailangan para malaki makikita. talaga. May standard yatang size kung gaano kalaki. Apo, may nagbigay po sila. Nagbigay Kailangan po sila. yung visible doon sa tao na sumasakay sa iyo. Ibig sabihin, pag unang basa pa lang niya, makikita niya na dapat siguro kumbaga sa lakihan yung font, lakihan yung letter. Para at least mabasa ito. Siguro isa yan sa mga kino-consider din. Tapos na nga yan, di ba? In fact, by Friday, they're going to implement that, if I'm not mistaken, sir. Opo. Okay. So, mas maganda rin yun, Doktora. Now, matanong ko rin sir, kung ano ba yung mas madami ano ba ang mas magandang sakyan? Yung company, o kaya yung mga, may tinatawag sila, yung white taxi, o kaya yung mga May yellow. yellow taxi. Or yung mga Mga malalaki ang malalaki. kumpanya na Mas ng ganda mga po ganito. kasi talaga, ang sakyan po nating taxi, yung well-known, nakilala, lahat ang pangalan. Kasi po, sila po, mahigpit po ang pagpoproseso nila ng pagkakakilanlan sa kanilang mga driver. Pero minsan po hindi rin naman alam nung kung sino ba yung malaking kumpanya. Kung ano Ay, bang nga po. dapat ipaalam din siguro. Mhm. Kaya lang, nakakaawa naman doon sa ibang mga taxi operator din. Mhm. So, kaya nga, mapipilitan silang gawa ng mabuti. Otherwise, this is the end of your business. Dahil mayroon kang mga drivers na mga masasama ang loob. Ibig sabihin, mga hold-upper pala, mga kriminal. Kaya pag ibubutihin nila, kapag dumating sa punto na hindi na sila sasakyan dahil yun ang na-establish na ng reputation sa public, sa publiko, Dr. Days. With regards po doon sa mga company, yung mga operator, taxi operator, wala po bang pwede silang gawin para, ma-monitor every now and then yung mga driver nila? Dapat po meron silang gawin po doon sa gagawin po na. Kasi malimit po nagiging problema namin sa mga ganyang nabibiktima ng taxi.
Yung mga single own na taxi. I see. Na ibebenta po yan, tapos napuputol na po kung sino na pagbentahan. No. Ayun. Hindi naman sila nag-change ownership. Okay. So, nalolos na po kami kapag nag-iimbestiga na kami. Natukoy namin yung unang owner, pero hindi na namin matukoy yung end user. Okay, Doktora, we will continue this. Yes, okay po. Magpapatuloy po ang ating talakayan. Magbabalik po ang Kaagapay. Okay, nagbabalik pa rin po ang inyong mga kaagapay at kapiling pa rin natin dito sa loob ng studio si Inspector Alan Tolentino de la Cruz, ang Chief ng Theft and Robbery Section, CDO and CRPO Philippine National Police. Pinag-usapan namin dito ngayong gabi with Dr. Daisy Lim Kamitan ang tungkol sa modus operandi po ng mga taxi drivers. Marami na tayong naitanong, pero tinatanong ko kay... may hanging question, Dr. Daisy, kanina. Ano ang mas ligtas sakyan? Ano ang mas ligtas sakyan? Ito ba yung mga tinatawag na yung taxi operators na marami ang ino-operate na taxi o yung single ang tawag doon? Single owned taxi. Ang kasi po ngayon, ang ginagawa po ng gobyerno natin, hanggat maaari kinukontrol na po nila ngayon ng taxi. Nandiyan na po yung, di ba, may ID system na sila. Isa po sa proyekto nila doon, kapag ang isang taxi driver ay nagkaroon ng problema o nagkaroon ng kaso, binaban na po kagad ng mga kumpanya. Magsasubmit ka ng mga pangalan, so hindi na makakalabas. Yung pong mga maliliit na taxi company, malimit po kasi ang gumagawa ng pang-hold up. Yan yung tinatawag na extra na taxi driver. Paano pong ibig sabihin na extra? Yung halimbawa po, yung taxi hindi nakalabas dahil wala yung regular na... Meron po yung walk-in. Walk-in na taxi driver. Tapos, siya yung maglalabas. Hindi naman siya totally kilala ng may-ari. Minsan, ang kinukuha lang nila yung lisensya. Ang license naman po minsan ay fake. Hindi po yung totoong pangalan niya. Kasi ang paniniwala po namin na kapag ang isang taxi driver ay well-known, kilalang-kilala yan, at madali mo siyang matrace kung saan, hindi po gagawa yan ng anumang krimen laban po dun sa kanyang pasahero. Kasi maapektuhan yung reputation ng business niya, di ba? Kaya okay din nga yung may ID kasi kung extra lang siya, hindi siya yung nandun sa picture. Exactly. Hindi naman agad makakapag-produce yun. Limited lang yung time natin. Ito gusto kong may tanong ulit kay sir. Ano yung datos? Marami na ginawa lately yung PNP. Naniniwala tayo dyan na pagsugpo dito. Ano yung datos nito? Lumadami ba ito o nababawasan? Yan po masasabi nating nababawasan. May time pong nababawasan yan pag yan ay nakukulong. Pero dumadami po yan pag lumalabas dahil nga po umaatras yung mga complainant. Parang lumalakas pa ang loob nila. Sabihin, ay, ano naman, di naman yung magsisipag-complain yan ng tuloy-tuloy. Okay, so anong message natin dito sa puntong ito? Dapat yung mga biktima magpursige na ang mga taong gumagawa nito ay harapin nila hanggang sa korte. Para po yan ay masintensya at hindi na po makalabas. Okay. Na wala pa kaganda nitong oportunidad na ito, Doktora, ha? At least na-warn natin yung ating mga kababayan kung anong dapat gawin. I'm sure mayroon siyang message na ipababatid sa atin. Apo. Sa mga nakikinig po sa programa pong ito, sasamantalahin ko na rin po, kami pong mga pulis, lalo po sa kapulisan ng Lungsod Quezon, ay handa pong tumulong sa anumang inyong ihahain sa amin upang kayo po ay magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay. At kami po ay nakahanda at yun po ay aming sinumpaang tungkulin para mapanatili po natin ang katahimikan sa ating komunidad. Okay. Inspector Alan Tolentino de la Cruz, ang Chief ng Theft and Robbery Section, CDO and CRPO Philippine National Police. Thank you so much, sir. Thank you so much, Inspector de la Cruz. At magpapatuloy po ang programang May Puso, handang lumingap sa kapwa ang inyong mga kaagapay.